Luke chapter 1 verse 26 hanggang 38. Ang sabi po dito sa verse 26, and in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for you hast thou found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. And then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And, behold, thy cousin Elizabeth, she has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Upo po tayo. Nag-pray na po tayo. Ulit po is having favor from the Lord. Ano ginawa ba ni Maria para magkaroon po siya ng pabor o bibigyan siya ng pabor ng Panginoon? Kasi pag tinignan natin po sa Old Testament hanggang sa New Testament, paiba-iba. Iba naman ay binigyan ng pabor ng Panginoon. Hindi naman sila di pa nga sila pinapanganak, nasa kanila yun na yung pabor ng Panginoon. Katulad kay Jacob. Pero si Jacob, bago po siya talaga naging prosperous, siya po ay makasalanan. Now, ang ibig sabihin po ng Jacob talaga ay mandaraya. Yun talaga ibig sabihin ng salitang Jacob, mandaraya. Okay? Kaya nung siya po ay napalitan ng pangalan niya po ay Israel. Okay? So, Israel na lang pangalan ko sa'yo. Amen. Okay? Pero dito, meron din naman yung iba talagang ang ganda po ng track record nila bago sila mabigyan ng pabor ng Panginoon. Ano ba talaga? Sa totoo lang po yung Panginoon kasi siya po talaga ay all-knowing. Bago pa man tayo inilikha, kilala niya na tayo. Amen? So, kilala niya na talaga kung sino talaga yung magiging matapat sa Kanya. At syempre, yung sobrang tapat sa Kanya, binibigyan niya ng pabor. Amen? Iba naman, sobrang daming ginagawa na mabuti. Kasi minsan siguro di natin alam, dahil di naman natin alam yung mga puso. Pero yung iba, ang daming ginagawa mabuti doon sa Old Testament hanggang New Testament, wala sa kanila yung pabor ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Cain. Ang ganda ng ginagawa ni Cain. Pero yung puso niya kasi hindi tama. Okay? So yung talaga dito is tungkol talaga sa pagiging mananampalataya natin sa Panginoon mula sa puso. Bilang isang Kristiyano, kaya tayo po ay gumagawa ng mabuti is dahil mula sa ating puso talaga. Okay? Dahil binago tayo ng Panginoon, yung Panginoon nagbibigay sa atin ng bagong puso at sa pamamagitan ng Panginoon, tayo po ay nananambahan sa Kanya ng tama. Ibig sabihin, araw-araw nananambahan tayo. Kasi pag tayo gumagawa ng tama, hindi dahil para sa ating sarili, gusto natin siyang pasayahin ng buong pagmamahal. Diba? Gusto natin siyang luwalhatiin palagi. So, ganoon din po yung kay Maria. Okay? So, dito muna, sa verse 26, kasi magandang kwento to dahil sineselebrate ng mundo yung Pasko. Katulad nga sabi ni Brother Boy Boy, sa totoo lang araw-araw Pasko sa atin. Hindi naman sineselebrate ng mga early Christians talaga ang Pasko. Ang sineselebrate ng karamihan talaga ng Kristiyano is talagang sila po ay naligtas na magmuli. Amen?
So, yung mga bagay po na ayan, and nag-celebrate sila every Sunday or every worship time, yung pagkabuhay ni Kristo. Sila rin po ay naligtas. Sa verse 26 po, ang nangyari dito, sabi, at sa ika-6 na buwan na alin to? Pag naalala nyo po, last week, dito po ay nabuntis na si Elizabeth na baog. Na asawa ni, sino ba yan? Asawa niya? Hindi Elizabeth nga eh. Sino yung asawa ni Elizabeth? Sino yung kausap ng anghel dito? Kalimutan nyo na. Isa po siyang propeta at isa siyang pare. Pangalan niya, Zacarias. Si Zacarias. Okay. So, ika-6 na buwan ng pagkabuntis ni Elizabeth dito kay Juan Bautista. Okay? So, anong nangyari po dyan sa ika-6 na buwan, ang anghel na mensahero, ang pangalan po si Gabriel, sa verse 26 to was sent from God. Ipinadala po ng Diyos si Anghel Gabriel sa city po ng Galileo or sa city of Galilee named Nazareth. So, sa probinsya po ng Galilee, may isang syudad po doon o ang pangalan po ay Nazareth. Isang lugar po doon ng Nazareth. At doon po meron isang babae na birhen. Ibig sabihin po ng birhen, hindi siya nakakilala ng lalaki. Ibig sabihin ay, siya po ay puro pa. Kumbaga, siya pa po ay hindi nakakilala, hindi pa po siya nagagalaw ng lalaki. Amen? Yun po yung ibig sabihin nun. So, birhen siya, pero siya po ay may esposo. Na yung ibig sabihin ng esposo, siya po ay nakatakdang ikasal na sa isang lalaki. At pag alam natin yung story, ang lalaking ito ay si Joseph. Ang pangasabi ito, a man whose name was Joseph. So si Maria po, kahit ang nangyari po kasi dati, pag ikaw po ay nakatakda ng ikasal, wala nang bitawan yan. Kahit hindi pa po kayo kinakasal ng yung consummate marriage, pag kayo po ay tinakda ng tawag dito, ito na ang iyong ikakasal sa'yo. Kailangan nyo na ng divorcement nun. Kahit hindi pa kayo yung talagang huling seremonya na usually 7 days yun to 14 days. Usually 7 days yun eh. Consummate marriage, ibig sabihin, pwede na kayong magsama. Okay? Pwede nyo na, kailangan pa dito ng divorce. Isipin nyo yun bata pa sila dito. Pero sabi dito, dahil virgin pa siya, sabi dito, kay Mary, and sabi ng anghel sa kanya, pumunta sa kanya, sabi niya, hail. Ang ibig sabihin ng hail po, ito po ay ibig sabihin isang rejoice, sabi ganun. Ikaw po ay magsaya, sabi, hail thou art highly favored. Katulad nga sinabi natin, ikaw ay talagang pinaburan ng Diyos, okay? The Lord is with thee. So, isang bagay po ito, pag ikaw po ay pinaburan, tapos sinabihan ka ng isang entity, lalo na anghel, na hindi natin nakikita, okay? Pag tinignan nyo po yung mga itsura na anghel, kakaiba po yun. Pag tinignan nyo sa Ezekiel, sa iba-iba pang mga libro, ang cherubim po, katulad po ni Lucifer, ang cherubim po ay tatlong pares sa pakpak, so 6 na pakpak yan, pero yung buong katawan nila ay punong-puno ng mata. Di ba nakakatakot tingnan yun? Pero sabi magandang nilalang daw sila. Hindi natin maintindihan kung paano nangyari yun. So, hindi natin maiisip yan. No? So, kasi, hindi normal sa atin yun. Isipin mo, buong katawan mo, puro mata. Pero tatawagin ka, napakagandang nilalang. Kasi tawag mo dito, si Lucifer po, isa po yun sa pinagmamayabang niya eh. Napakaganda niya yung nilalang. Wala pong gender yung mga anghel, pero ganun po si Lucifer. Diba? Yun yung pinagmamayabang niya na isa eh. Tsaka makapangyarihan si Lucifer bago siya naging si Satanas eh. Kahit si Satanas naman siya, napaka-makapangyarihan niya eh. Pero dito po, mapapansin niyo po, no? Siyempre, pag nakita ni Maria, sabi ni Gabriel sa kanya, hindi natin alam kung si Gabriel ganun o mukhang tao siya na nakikita natin na isang anghel na may isang pares ng pakpak. Okay? Sabi niya ganun, ikaw po ay pinaburan ng Panginoon. Ikaw ay magsaya. Siyempre, kakabahan ka pag nakita mo yung tao, tapos kasabihan ka ng ganyan. At sinabi rin po dito sa verse 28, ikaw po ay blessed. O ibig sabihin, ang blessed po dito ay hindi yung masaya, kundi ikaw, sabi dito, ikaw ay pinaburan. Pinaburan pa rin, o dapat ikaw ay magsaya. Sabi, ikaw ay pinagpala sa lahat ng mga
babae. So, yung unang-unang point po yung the messenger and his message. Diba? Yung message po, yung yung messenger was sent kasi magbibigay ng message. Okay, di ba? So, ito po yung message niya. Yung pauna niyang message, yung salutation niya. So, yung mga bagay na mamaya, pag-isipan natin yung, pagkwentuhan natin ulit yung kanyang message. Ito yung first part ng message niya. Yung kanyang salutation. Okay? Yung kanyang pagbati. Okay, sa atin bilang isang mga tagapag-aral ng salita ng Diyos, pag ikaw po ay tagasunod ni Jesus, ikaw po ay talagang ligtas na, pag tayo nakikipag-usap, dahil tayo rin ay messenger tayo ng magandang balita, tayo po ay nakikipagbati sa mga tao na maganda. Amen? So, pag tayo ay nag-soul win, syempre, hello, kamusta po kayo? Hindi yung bastusan tayo. May kita natin bilang isang mensahero o bilang isang Kristiyano, tayo po ay marunong makipag-usap sa mga tao. Hindi dapat tayo plastic, ha? Kahit alam natin sa yung taong yan, galit na galit sa atin, sinisiraan tayo niyan. Pero para sa Panginoon, dapat gawin natin puro yung ating puso na kausapin ng maayos yung tao. Hindi para sa tao lang na yun, kundi unang-una para sa Panginoon. Di ba? Kasi isipin nyo tayo, kinakausap tayo ng Panginoon, pero yung Diyos galit sa makasalanan. Mahal niya ngayon lahat. Pero galit siya sa mga makasalanan. Makasalanan tayo dati. Di ba? Pero kinakausap pa rin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita dito sa Biblia. At may kita natin kung paano may pag-usap si Jesus dito sa Biblia, siya rin po ay maayos may pag-usap. Paano yung mga Pariseyo? Kinausap niya rin na maayos yan, pero syempre, yung mga Pariseyo, kinakausap niya ng matapang, hindi pa bastos, pero diretsahan. Pag siya po ay sinusubukang yung talino niya tungkol sa salita ng Diyos o kung ano-ano man. Diba? So, katulad po ni Angel Gabriel, dapat ganun din tayo. Marunong tayong makipag-usap. No, yung mga opening message natin dapat maayos. Kasi dapat hindi na tayo namimili kung mahirap man yan o mataas yung estado ng tao. 'Di ba? So, magandang reminder para sa atin yan. May pag-usap tayo ng maayos at pagbagong salita, syempre batiin natin yung tao. Okay? So, yun po lagi kahit si Gabriel nung last week, kinausap niya si Zacarias, ganun din siya kay Zacarias. Okay? Nagpapaunang bati po siya sa mga kakausapin. At mapapansin nyo, dito, siya po ay pinadala rin ng Panginoon. So, pag pinadala na tayo ng Panginoon, lagi nagpapaulit-ulit tayo sa mensahe na ito, dapat gampanan natin. Napakalaking blessing na yan na tayo po ay pinadala ng Panginoon para magbigay ng magandang balita. Kasi ganito yan Ano ba yung inaasam-asam mo? Gusto mo mag-drive? Guys, ha? Oo, ayaw. Ano yung mga inaasam-asam mo? Mga bagay? Wala? Okay. Ganito in general, maraming tao na gusto kunyari na magkaroon ng sariling siguro mga taong na pag-uutusan o sabihin natin na ikaw yung kunyari nakakita ka ng isang tao na napakataas ng estado. Okay? At siya lang yung pwedeng gumawa ng mga bagay na yun. Kunyari yung tao na yun katulad ng mga ambassador sa ibang lugar. Kunyari ikaw ambassador ka papunta ng US. Okay? Or ambassador ka papuntang Japan. Ambassador ka papuntang Korea. Ambassador ka, kasi alam ko medyo hindi kayo mahilig sa Korean novela, no? Kayo mag-asawa. Okay? Yung mga bagay na yan. Kapag ambassador ka, tagapagdala ka ng mensahe. At pag ambassador ka, malaki yung iyong sahod. Pero yung mapili bilang isang ambassador, dapat graduate ka ng political science. Kadalasan ganun. At graduate ka ng mga, siguro, law, yung mga bagay na yan. Tungkol sa politika. Or ikaw rin ay dapat magaling magsalita. Di ba? So, kapag ikaw binigyan ng posisyon ng gobyerno na gano'n, at bago ka, bibigyan ng posisyon na yun, dapat marami ka rin na ipasang mga exam para doon. Napakalaking bagay. Gagawin mo kagad yun Di ba? Bakit? Kasi may pera. At syempre, may kita na ikaw ay may posisyon.
Pero yung Panginoon, ganun din sa atin, katulad kay Angel Gabriel, binigyan siya ng pagkakataon na siya po ay magpadala ng mensahe. Ganun din tayo, no? Minsan ang pangalan na Angelos po, ang ibig sabihin na Angelos is mensahero. So, minsan na interchange po sa Bible, Angelos, sa mga taong mensahero din. Minsan nahihirap interpret pag binabasa niyo yung Bible in Greek habang pinag-aaralan yan. So tayo messenger din tayo. Sana katulad tayo ni Gabriel na agad-agaran, excited na magbigay ng mensahe. At tayo po nakaatang sa atin magbigay ng gospel, yung magandang balita. Okay? So gaya natin si Angel Gabriel, una po, as a messenger, binibigay niya po yung message sa magalang na paraan sa pagbati muna. Okay? At agad-agad siya ay nagbibigay ng mensahe ayon sa kautusan ng Diyos. Tayo po, sinasabi natin, Kristiyano tayo, tagusunod ni Kristo, dapat sumusunod talaga tayo kay Kristo Jesus. At makikita niyo po dito, okay? Sa verse 29, medyo cut muna natin yung mensahe ni Angel Gabriel. Yung pagiging ugali muna ni Maria. Okay? And when she saw him, she was troubled at this, his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Medyo natakot siya, okay? So, balik tayo sa pagiging mensahero ni Angel Gabriel. Pero ito kagad, nung nakita ni Angel Gabriel na natatakot si Maria, ang sinabi po ni Angel Gabriel, hindi siya nagpatumpit-tumpit. Sinabi niya sa maayos sa paraan. At yung Angel sabi sa verse 30, and the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Okay? Ikaw ay nakahanap ng pabor mula sa Diyos. So si Gabriel, sinabi niya, ikaw ay nakahanap kagad ng pabor sa Diyos. Diretsahan niya sinabi kay Maria. Amen? Tayo din dapat diretsahan tayo magsabi sa mga tao. Okay? Ibig sabihin ba, pag tayo nagbibigay na ebanghelyo sa ibang tao, nakakita sila ng pabor sa Panginoon? Yes. Kasi, blessing yun na mabigyan ka ng magandang balita. So nga lang tandaan po natin, hindi po lahat ng tao, kaya binibigyan sila ng pabor na, makarinig ka ng magandang balita, hindi nila tatanggapin yung magandang balita na yan kagad. Minsan, hindi talaga din nila tatanggapin. Pwede ka pang patayin Diba? Magandang balita na nga, papatayin ka pa. Makikita natin yun sa mga ninunot natin mga Kristiyano, sila pa ay kinawawa. At dito po, dire-diretso niya po sinabi kung ano po yung mensahe na binigay sa kanya. Sabi, ikaw ay mabubuntis, sa verse 31, ikaw ay mabubuntis sa iyong sinapupunan from thy womb. Ang womb po ay sinapupunan and bring forth a son and thou shall be called Jesus. Okay. Sinabi niya dito sa mensahe na yung mga bagay tungkol kay Jesus, at sa mensahe niya sabi dito, and he shall be great and shall be called the Son of the Highest. The Lord of God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. Medyo mahaba yung mensahe, pero isa-isay natin yung mensahe ni Gabriel. Okay? Napaka-importante yung mensahe po nito. Katulad ng mensahe na binibigyan natin tungkol sa magandang balita, which is the gospel, kung paano po magkaroon ng kaligtasan. Okay? Dito naman sinasabi niya kay Maria, dahil ikaw nga ay napili, dahil ikaw ay nagkaroon ng pabor mula sa Panginoon, di ba? Ikaw ay pinagpala, ikaw ay mabubuntis. Sabi niya nun. Ikaw ay mabubuntis, sa verse 31, sabi dito, dahil ikaw ang magdadala dito. At ito ang magkakaroon ka ng pagbubuntis na lalaki. Okay? Lalaki. At tatawagan yung kanyang pangalan ay Jesus or Jesus. Ang Jesus po, ano ibig sabihin ng Jesus? Ano ibig sabihin ng Jesus talaga sa Tagalog? Diba? Yung pangalan po na Jesus ay ibig sabihin tagapagligtas. So, o sa English, Savior. So, ang iyong pangalan ay ang kanyang pangalan ay Jesus o tagapagligtas. Sabi nga, at yung ipagbubuntis mo, hindi lang basta-basta tagapagligtas, siya po ay magiging dakila. Okay? Alam niyo po ba ibig sabihin ng dakila? Sino yung mga kilala niyong bayani? Jose Rizal. Di ba kilalang kilala siya? Anong ginawa ni Jose Rizal? Siya yung nagsulat kung paano po na
mga mababasahin para malaman po sana ng gobyerno ng Espanya na sila po ay tayo ay kinakawawa dito sa Pilipinas at magkaroon sana ng reforma. Di ba? At dahil doon nagkaroon ng mitya na tayo ay magkaroon ng kalayaan mula sa mga mananakop na salbahe. Kasi yung mga panahon na yun, salbahe yung mga Espanyol noon eh. Okay? So dito, siya po itatawagin na dakila. At hanggang ngayon, di ba, kilalang kilala ng buong mundo sino si Jesus. At sobrang dakila niya nga, iba gusto siyang siraan. Sinasabi, hindi siya Panginoon, hindi siya Diyos, kung ano-ano pa yung pangalan. Kasi pag ikaw talaga ay kilalang kilala, at talagang ikaw ay talagang dakilang dakila, yes, sikat na sikat ka nga, pero marami ka ring haters. O sisiraan niya at sisiraan. At dapat talaga hindi nadakila natin yung Panginoon, hindi natin inaasam-asam na tayo maging dakila. Amen? So si Jesus po ay dakilang dakila, sabi, ang iyong ipapanganak ay magiging dakila. And hindi pa yun. Di ba? He shall be great and he shall be called the Son of the Highest. So ang dami niyang pangalan. Ibig sabihin, siya ay tatawaging anak ng pinaka mataas. Ito yung mga pangalan niya. So yung mga title pa lang niya, nakakilabot na. Okay? Son of the Highest, siya ang magiging anak ng pinakataas-taasan, and the Lord God shall give unto him the throne of his father, David. So dito yung magandang balita na ibinibigay kay Maria ay napaganda. Una sa lahat, siya po ay tagapagligtas. Ang pangalan niya, Jesus. Isa pa, siya ay magiging dakila. At tatawagin siyang anak ng kataas-taasan o pinakamataas. At yung Panginoong Diyos ay ibibigay sa kanya yung trono ng kanyang ama na si David. Kasi si Maria po ay kalahi po ng Haring David. Amen? So sabi niya, siya yung masusunod na hari. So yung mga magandang balita ay nakakagulat yan. Lalo na yung nagbibigay sa iyo ng balita na yun ay isang nilalang na napaka makapangyarihan. Isang anghel, hindi normal katulad sa atin. Isipin nyo, sabihin natin, yung anghel na yun, may pakpak nung nakita ni Maria. Kakaiba siya. Kaya nga nagulat si Maria. At sabi nga rin doon sa verse 33, and he shall reign over the house of Jacob. Ibig sabihin siya po ang mamumuno o maghahari. Ano yung ibig sabihin house of Jacob? Pag tinignan niyo yung verse 33. Sa lahi ni Jacob. Sa buong Israel siya po ang maghahari. Sa lahi ng mga Israelita. Forever. Magpasawalangan. And his kingdom, there shall be no end. At yung kaharian po ni Jesus ay walang tulo. Ibig sabihin magpasawalang hanggan yung kaharian ni Jesus. Sa buong mundo, hindi lang dito sa mundo, walang limit yung kaharian ng Diyos. So yung mga gandang balita na yan, ibinigay po ng piniling mensahero, si Gabriel. At nakakagulat yung mga balita po na iyan. So, kapag tayo ay binigyan ng isang, sabi, ikaw ay magbibigay ng mensahe, at yung mensahe na binibigay po natin ay napaka-importante katulad ng binigay din po kay Angel Gabriel, ay dapat po tayo ay maging masaya sa bagay na yan. Kasi pinagkatiwala tayo sa isang mensahe na napaka-importante. Amen? Kasi yung mensahe na binigay sa atin na dapat pinagkakalat natin is paano makapunta sa kaharian ng Diyos yung tao. Paano sila maliligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Siyempre, dapat alam na alam mo yung mensahe na iyan. Kasi hindi naman masasabi rin ni Angel Gabriel ito na maayos pag hindi niya alam yung ibig sabihin ng mensahe. Sa atin bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay Kristiyano talaga pag nabigay natin yung mensahe na iyan. Kasi bibigyan natin yung mensahe na yan mula sa pagmamahal natin sa Diyos at sa pagmamahal din natin sa tao. Kahit nakakainis yung tao na yan, gusto natin maligtas yan. Amen? Yes, kaaway natin sila dahil sila ay makasalanan, pero gusto pa rin natin silang maligtas. Amen? Hindi natin sila kaaway yung talagang yung may hatred sa puso natin. Okay? Ang Diyos yung bahala sa kanila pag talagang may mga bagay-bagay silang gagawin na kung ano-ano. Okay? Siyempre, may batas naman tayo. So, yun yung mga bagay-bagay na dapat na pag-isipan natin
Lagi. Bilang isang mensahero, gagayahin ba natin si Angel Gabriel? Una, sa mga bagay po na yan, hindi natin masyado papatagalin yan. Next week na natin yung part 2 ko ano po, paano naging si Maria, paano niya receive yung message niya yan? Paano siya nagkaroon ng pabor sa Panginoon? Nasabi na natin, nabigkas na natin, paano nagkakaroon ng pabor yung mga tao sa Diyos sa una pa lang. Pero yung mga nangyari kay Maria, bakit siya yung pinili ng Panginoon? Okay? So dito unang-una, sa pagiging mensahero ng Panginoon, unang-una dapat pag tayo ay nakikipag-usap sa tao, magalang tayo, marunong tayong bumati sa mga tao. Kahit sabihin natin sila po ay hindi tayo ginagalang, tayo po ay anak po ng Diyos. Tayo pa rin po ay mag-uugaling anak ng Diyos at babatiin natin sila ng maayos. Amen? Alam ko mahihain yung karamihan sa atin mag-soul winning, pero gawin natin yan. Sana minsan sumama kayo sa akin sa pag-soul win, yung mga gusto at matuto tayo. Okay? Ikaw? Oo, alam ko ikaw, mahilig ka sumama sa akin. Okay. So yung mga bagay si Jacob, yan, mahilig sumama. Tapos, ano pa yung napagsabi dito? Siya po ay agad-agad sumunod sa Diyos. Kasi isa pong napakalaking karangalan. Tandaan po natin, napakalaking karangalan na tayo po ay mapili na magdala na napaka-importanteng mensahe mula sa Panginoon. Dapat hindi natin ikahiya yung mensahe ng kaligtasan sa mga tao. Kasi pag talaga ikaw ay masayang-masaya na ikaw ay naligtas, ikaw talaga ay sabihin mo, nagpapasalamat sa Diyos na ikaw ay niligtas ng Diyos, gusto mo rin na ipagmayabang na si Jesus ang nagliligtas sa mga kasalanan. At gusto rin natin sabihin sa mga tao na sila ay pwedeng maligtas sa kanilang kasalanan sa pagtanggap na si Kristo talaga ay tunay na Panginoon. Dapat sila po ay magpapakababa at magpapaka-under sa Panginoon. Ibig sabihin, magpapasakop sila sa Panginoon. Matanggap nila na Panginoon si Jesus. Hindi nila gagawin Panginoon si Jesus kasi Panginoon na si Jesus noon pa eh. Kundi matanggap nila na Panginoon si Jesus at magpapakaalipin sila. Diba? Talikuran yung pagiging makasalanan, sila ay magiging, or katulad ng pag-aralan natin noong Sunday, sila ay magre-repent, magsisisi sa kanilang kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Kasi ganoon din yung sa subpoint po dito bilang mensahero, alam na alam ni Angel Gabriel yung kanyang sinasabi. Kasi alam na alam natin na tayo ay ligtas. Diba? Kasi pwede naman natin sa uluhin yung sinasabi ni pastor o sinasabi ng Biblia, hindi ni pastor yung sinasabi ng salita ng Diyos kung paano maligtas. Pero sa sarili niyo ba, alam niyo ba ibig sabihin ng kaligtasan? Diba? Kinakasaya niyo ba talaga yan? Kasi pag hindi, ang hirap ipamahagi ito sa ibang mga tao. Amen? So sana tayo, kahit alam natin na medyo mapapahiya tayo, blessing nga sa atin, di ba? Dapat ibigay pa rin natin yung magandang balita. Katulad ng mensahero na si Angel Gabriel. Kaya nga nagkaroon ng Pasko, nag-celebrate tayo ng Pasko dahil si Angel Gabriel, hindi siya natakot magbigay ng mensahe kay Maria. Sabihin natin, sino ba naman ako? Anak ka ng Diyos. Kaya sabihin mo, dito sa mundo na to, ikaw ay mahirap, pero sa mata ng Diyos, pag ikaw ay tulay na nananampalataya, prinsipe ka o prinsesa. Siyempre, pag babae, prinsesa ka. Pag lalaki ka, prinsipe. Ano prinsipe ka. Okay? So, ang pinapahalaga natin, hindi yung sinasabi ng tao ko yung Diyos, kaya, prinsipe ako. Pero magiging magalang ako, may lakas na loob ako magbigay ng mensahe dahil yung Diyos yung kasama ko. At yung mensahe na to alam na alam ko dahil galing kay Jesus to at talagang isinasabuhay ko to sa aking puso. At ako po ay naligtas din. Amen? Kasi ang hirap magbigay ng mensahe ng kaligtasan pag ikaw rin ay hindi ligtas. Amen? Siyempre si Gabriel naman, hindi niya naman masasabi kay Maria ito dahil siya na nabuntis. Pero ito ay binigay sa kanya ng Diyos. At kailangan natin pag-aralan kahit sabihin natin, alam natin kaligtasan. Sa atin napakadali na yun dahil na-experience natin Diba? Yung kaligtasan. So pag-aralan din natin ayon sa Biblia. Amen?
Kaya napakakulit ni Pastor na magbasa ng Biblia, bigay tayo ng bigay ng mga devotions daily. So, let's bow our heads and pray. And let's be blessed. Lord, salamat po Panginoon na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magturo. Ulit Panginoon, pinagdarasal ko na hindi po ako yung mapansin sa lahat po ng tama na aking nasabi tungkol po dito of having favor from the Lord, ay kayo po yung mapansin pagkat lahat po ng talino ay galing sa inyo. Lahat po ng maganda or good things came from you, Panginoon. And Lord, sa pinag-aralan po namin, naway katulad po ni Angel Gabriel, gayahin po namin siya na maging magalang, maging excited na ipamalita yung magandang balita. Dahil ito po ay magandang balita, excited po namin ibigay ito ayon sa mga kagustuhan po ninyo kung sino yung aming bigay. Sana, katulad po ng patnubay niyo po sa amin bilang isang simbahan, kahit isang tao lang po sa isang araw na hindi pa po namin na bibigyan ng magandang balita, ay talagang gawin namin. Sa buhay po namin ito ng buong pagmamahal sa inyo. At dahil Panginoon talagang alamin namin yung mensahe at pag-aralan namin yung mensahe nyo ng kaligtasan. Hindi lang dahil ito po ay aming nararanasan araw-araw dahil naligtas na po kami at forever kami ay ligtas. Kundi mas maganda pa rin Panginoon na nagme-memorize kami ng verses at alam syempre po namin yung verses. Uno para sa lahat Panginoon, para sa inyo at hindi po kami kabahan. Alam naman din po namin Panginoon na kayo po magpapaalala sa amin at kagustuhan nyo rin po sa amin Panginoon na kami ay magbasa at sa uluhin o intindihin po Panginoon ang mga inyong mga salita po na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa prayer meeting po na ito. And we pray all this Lord in Jesus' name. And let's sing one more song.